Gawan ko daw ng reaction video yung pag-alis ni Lebron sa Lakers. Pero saka na muna yon pag may bagong team na siya. Dito muna tayo kay King Kawhi. So after ng trade ni Giannis na nasundan nila Melo at ngayon naman si Kawhi Leonard. Kasi ito yung trade na kung sinabi mo 6 na buwan ang nakalipas, pagtatawanan ka lang siguro ng mga tao. Parang imposible kasi dahil alam naman natin na gusto na mag-stay ni Kawhi sa California. So pwede mo tong ituring na isa sa pinakamalalaking trade ngayong off-season. Ang opisyal na pagbabalik ni Kawhi Leonard sa Toronto. Ang parehong kupunan kung saan niya huling napanalunan ang NBA Championship noong 2019. So sa trade, nakuha ng Toronto Raptors si Kawhi Leonard habang napunta naman sa Los Angeles Clippers sina Brandon Ingram, Grady Dick, 2 unprotected first round picks para sa 2031 at 2033, isang 2027 first round pick swap at 2 second round picks para sa 2030 at 2033. Ngayon, sino nga ba ang panalo sa trade na to? Mahirap pa talaga malaman sa ngayon kung sino ang panalo pero yung opinion ko na lang. Para sa akin, ang unang panalo dito si Kawhi Leonard mismo. Kasi kung tutuusin, hindi naman talaga tungkol sa pananatili niya sa Southern California ang pinakamahalagang gusto ni Kawhi. Ang gusto niya ay isang bagay na mas simple, pera. Dahil hindi handang ibigay ng Clippers ang extension na gusto ng 35-year-old superstar na may mahabang injury history. May dahilan din naman ng Clippers. Habang tumatanda ang kanilang core, nagsisimula na silang mag-shift papunta sa mas batang direksyon. Kaya nung mga nakaraang trade deadline, nauna nang nawala sina James Harden at Ivica Zubac bilang bahagi ng pagbabago ng roster. Ibig sabihin kung gusto ni Kawhi manatili sa Clippers, kailangan niyang tanggapin ang terms ng team. At ayon sa reports, hindi na pareho ng gustong tahakin yung kampo ni Kawhi at Clippers management. Kaya ginawa ni Kawhi ang pinaka-importanting bagay para sa isang veteran star. Ang humanap siya ng team na handa siyang bayaran. At nakita niya yun sa Toronto. Expected na 2 years extension ang ibibigay ng Raptors kay King Kawhi at mas malapit ito sa halagang gusto niya kumpara sa alok ng Clippers. At isa pa, at least hindi rin naman siya mapupunta sa rebuilding team. May pagkakataon pa rin siyang lumaban para sa mataas na pwesto sa Eastern Conference. Nasabi nga ng iba, medyo mas madali kaysa sa West. Pero syempre, may isang napakalaking kondisyon. Kailangan niya maging healthy. At dito na papasok ang pinakamalaking tanong para sa Toronto Raptors. Sa papel, mukha namang maganda ang Scottie Barnes at Leonard combo. Sa defense pa lang, palag-palag na itong dalawang to. Magiging isa sila sa pinakamahaba at versatile wing combination sa NBA. Pareho silang kayang bumantay ng kahit sinong superstar sa liga. Pagdating naman sa offense, isa sa malaking problema ng Raptors last playoffs ang consistent shot creation ng team lalo na sa half-court offense. At yun ang eksaktong kayang ibigay ng isang Kawhi Leonard. 3-level scorer, kayang tumira sa ilalim, mag-mid-range at kayang tumira sa tres. Last season, may career high 27.9 points per game si Kawhi habang may 39% sa tres. Mas mapapadali ang lahat para kay Scottie Barnes at RJ Barrett kung makukuha ni Kawhi ang atensyon ng depensa ng kalaban. So sa fit, wala tayong problema dyan. Ang problema lang dyan, alam nyo na, yung kalusugan niya. Nandun na tayo sa 65 games ang nalaro niya last season pero sa 7 years niya sa Clippers, 2 beses lang niya naabot ang number of games na ganon. In short, kung mananatiling healthy si Kawhi, pwedeng maging isa sa pinakamagandang trade to para sa Toronto. Pero kung mauulit ang injury problems niya, pwede ding masayang ang lahat ng assets na isinuko nila. Punta naman tayo sa Clippers. Hindi ko masabi kung loser o winner ba sila. Parang gitna lang. Hindi perpekto ang kapalit na nakuha nila. Pero ito kasi ang trade na kailangan nilang gawin. Sa trade, nakuha nila si Brandon Ingram. Pero maliban sa mga players na nakuha nila, huwag din natin kalimutan ang draft picks. 2 unprotected first round picks para sa isang 35-year-old star, hindi na masamang kapalit. Lalo na kung magsisimula ng bumaba ang performance ng Raptors sa mga susunod na taon. Posibleng napakahalaga ng mga picks na yon sa hinaharap. Ito ay isa pang panalo sa trade, ang OKC Thunder. Biglang nasingit eh. Dahil ang Thunder ang may control ng 2027 pick ng Clippers, pwedeng iswap ng Thunder yung pick nila if mas gusto nila yung pick ng Clippers next year. Kaya kung hindi magiging maganda ang season ng Clippers ngayong taon, mataas ang possibilities na makakuha sila ng mataas na pick next NBA draft. Pag nangyari yon, malaki na naman ang ngiti ni Sam Presti.
Imagine mo yon kung 30th pick ang OKC next season at number 8 pick ang hawak ng Clippers, tapos isoswap lang ng OKC yung pick. Masakit yon. Astig din tong OKC, parang halos lahat ng team may utang na draft pick sa kanila. Pero anyway, tingin ko hindi naman siguro magiging lottery team ang Clippers. Solid pa din naman yung lineup nila. Brandon Ingram, Darius Garland, Chris Dunn, Derrick Jones Jr. at Brook Lopez. May Benedict Mathurin pa yan sa bench, kaya tingnan natin, baka pumalag din tong team na to. So officially natapos na ang Kawhi Leonard at Paul George era ng Clippers. Hindi man sila nanalo ng championship, hindi man sila nakarating sa NBA Finals, hindi ibig sabihin no na mali ang naging desisyon ng franchise. Tingin ko nga, kung bibigyan sila ulit ng pagkakataon, malamang gagawin pa rin nila ang parehong desisyon. Dahil bago naman dumating sina Kawhi at Paul George, madalas naman pagtawanan ng Clippers. Parang wala lang sila sa liga, bataan ng Lakers kumbaga, o Team B. Pero pagdating nila Kawhi at PG, naging seryosong contender ang organisasyon. Yes, wala silang achievement maliban sa isang West Finals, pero somehow naging relevant sila sa NBA. Pinuntahan ng mga kilalang stars unlike dati na halos walang gustong pumunta sa franchise. Pero yun nga, hindi lang talaga nagbunga ang lahat sa paraan na inaasahan nila. Pero tingin mo ba ngayong nasa Eastern Conference na si Kawhi, kaya niya kaya ulit ibalik ang Toronto Raptors sa NBA Finals? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.